Magandang balita po. Natanggap ko po ngayon ang resolusyon galing sa opisina ng Piskalya ng Quezon City kung saan ibinesura po ng Piskalya ang demanda ni Trililing laban sa akin para sa cyber libel. Kung maalala niyo po sa kasagsagan nung debate tungkol dun sa di umano secret agreement daw na pinasok ni Presidente Duterte na naging dahilan kung bakit naging mapayapa yung pagde-deliver natin ng pagkain at iba pang humanitarian assistance diyan sa Sierra Madre sa Sierra Madre, no? Nagdemanda siya ng cyber libel dalang sinabi ko, "Hoy Trililing, excuse me, hindi nawala ng teritoryo ang Pilipinas ni isang inch ng teritoryo ang Pilipinas nung panahon ni Presidente Duterte." At pinaalala ko sa kanya na ang nawalan tayo ng teritoryo ay panahon ni Pinoy kung saan siya ay tinalaga bilang isang special envoy na walang permiso ng Senado ng mga panahon na yon dahil siya ay nakaupong senador. At dahil nga doon sa maraming mga pagmi-meeting niya na hindi naman natin alam kung anong pinag-usapan nila, talagang walang nakakaalam kung hindi siya lamang at saka yung ating dating ambassador to China na si Ambassador Brady na nagsumite ng Brady Notes kay dating Senate President JPE, yan yung mga meetings na naging dahilan, no? Siguro kung paano nga nawala sa atin ang Scarborough Shoal. Alam nyo hanggang ngayon, denial king itong si Trililing na hindi raw nawala sa atin ang Scarborough Shoal. Pero kung babasahin nyo ang lahat ng mga nakasulat ngayon tungkol sa Scarborough Shoal, sinasabi talaga na nawala ang possession ng Pilipinas sa Scarborough Shoal nung panahon ni Pinoy. So hanggang ngayon po, hindi binibigyang linaw ni Trililing kung ano ba talaga ang naging kasunduan. And yet, siya yung nag-aakusa sa akin na sinabi ko daw na nagkaroon ng secret agreement ang Presidente Duterte sa mga Chino. Wala naman pong secret yan. Yan po ay inanunsyo publicly ni dating Defense Secretary Delfin Lorenzana at sinabi rin ni Presidente Duterte na meron silang kasunduan na as is where is o di naman kaya yung tinatawag na status quo agreement. Walang gagalaw, in other words, para merong kapayapaan. Hindi tayo gagalaw para ayusin, pero at the same time, hindi gagalaw ang mga Chino para hadlangan yung pag-deliver ng pagkain, tubig at iba pang humanitarian assistance sa ating mga kasundaluhan sa Sierra Madre. Now, ang punto niya, siniraan ko daw siya nung sinabi ko na unang-una na nawalan tayo ng teritoryo matapos siya maging na talaga na special envoy to China. Di ba totoo naman po, talaga naman pong yung desisyon ng China na kunin sa atin ang posisyon ay matapos na tinalaga siya ng Presidente Aquino bilang special envoy to China. At ang problema po wala pong pananagutan. Kasi nga unang-una, hindi siya nagpaalam sa Senado na gagawin niya yung katungkulan na yan. Labag po yan sa separation of powers kasi ang mga senador ay legislative. Ang larangan naman ng foreign affairs ay executive. So dapat talaga yan, humingi siya ng permiso sa Senado mismo, no? Kung hindi kay dating Senate President sa plenaryo na siya ay tatayong bilang isang special envoy. Kasi yan po ay isang prohibited position sa ating saligang batas. Kasi ang mga senador hindi dapat tumatanggap ng kahit ano pang ibang posisyon sa gobyerno bukod dun sa pagiging senador, no? Pero tumanggap siya. At talaga naman po hindi makakaila na secret talaga yung mga nangyari sa mga negosasyon. Hindi ko po alam kung ilang beses siya nagbalik-balik, pero mahigit 20 po na nagbalik-balik siya sa China at hanggang ngayon, napakatagal ng panahon na nakalipas, hindi pa niya isinasa publiko kung ano talaga naging kasunduan nila ng China. Basta ang alam lang natin, matapos yung napakadaming pagmi-meeting niya, nawala ang Scarborough sa atin. Kaya nga, ang sinasabi ko, huwag kayong magtututuro na si Presidente Duterte di umano ang namigay ng teritoryo dahil ang katotohanan niyan, it was during the time of President Aquino na nawala sa atin ang Scarborough Shoal. At bagamat tayo po ngayon ay pinangingisda ng China, yan din po ay resulta dahil doon sa pag-uusap ni Presidente Duterte kay President Xi. Kaya hanggang ngayon po ay hindi naman po nagrereklamo ang mga mangingisda natin at nakakapaghanap buhay po sila dyan sa boro na tinatawag. Alam ko po yan kasi mga mangingisda dyan, nung panahon na pinagbawalan sila, nung panahon ni Aquino na mangisda dyan, sila po yung naging kliyente ko. Kilala ko silang personal kung sino sila. Hanggang ngayon po, meron akong 2 freezer na ang laman ay libreng isda dahil yung aking mga kliyente, yung mga mangingisda ng Scarborough, hanggang ngayon,
nagbibigay po sila ng isda kapag sila po ay nakakahuli. No? At ang nakakatuwa nga po, hindi ako pumupunta ng Masinloc para kunin. Nagtotoka-toka sila para magbayad ng isang tao na dalhin sa bahay ko. At 2 freezer po ngayon ang meron ako sa aking bahay dahil nga po sa daming isda na binibigay sa akin ng aking mga kliyente na galing po sa Boro. No? At yan naman po ay bilang pagkilala nung panahon na sila po ay naiipit at nawalan ng trabaho, gumawa po tayo ng legal na remedyo laban sa China. No? Naghain tayo ng complaint dun sa UN Human Rights Committee na nagsasabi na pinagkakaitan sila ng China na karapatan na magkaroon ng kabuhayan. At bagamat walang decision dyan sa naging kaso na yan, hindi naman natin makakaila na matapos masampay ang reklamong yan, pinayagan muli ng China na makapagnisda ang ating mga mangingisda. At nung nagkaroon nga po ng arbitration, ang sabi ng arbitral tribunal, lahat ng mga mangingisda ay may karapatang mangisda dyan dahil merong historic right to fishing. So lahat ng mangingisda, kay Pilipino, kay Chino, kay Vietnamese, ay po pwedeng mangisda dyan sa Boro. Dahilan na hanggang ngayon po ay naghahanap buhay ang ating mga kababayan dyan. Well, ako nga po sinasabi ko na sa mga Chino bakit pa ba kayo kailangan mangisda dyan? Ang gawin nyo na lang, pondohan ninyo ang isang modernong fast freezing facility at saka i-improve nyo yung port facility ng Masinloc para hayaan nyo ng Pilipino ang mangisda, hayaan nyo ng i-fast freeze ang mga isdang nahahanap dyan, nahuhuli, at i-export sa China. Dahil mayaman na naman mga Chino, hayaan na nila mga Pilipino lang ang mangisda dyan sa Scarborough. At sila kain na lang ng kain dahil meron naman silang pambayad, di ba? So, pero hindi po pwedeng mangyari ngayon yan dahil nga sinira na ng tuluyan ni Marcos Jr. ang ating relasyon sa China. At mukhang wala na pong pag-asa na ma-repair sa near future itong relasyon nito hanggang nakaupo po ang Marcos Jr. Dahil ginagamit ng Marcos Jr. ang China ngayon para takutin ng mga Amerika na kapag hindi sumaklolo ang Amerika sa Pilipinas laban sa China, hindi nila magagamit ang ating bansa bilang unsinkable warship laban sa China. No? Hindi po yan na napagdesisyonan ng mga piskal, sapat na po na merong isang elemento na kulang doon sa reklamo ni Trillanes. At ang nagkulang ng elemento ay yung elemento ng publication. Pero sana nga po magkaroon din ng pronouncement tungkol dun sa pananagutan ni Trillanes bilang isang public officer na meron siyang obligasyon na isiwalat yung mga secret negotiations at secret agreements kung ano man nito na kanyang ipinasok with the Chinese authorities. Dahil may pakialam po tayo yan dahil yan po itungkol sa ating teritoryo na pilit na binabaluktot ni Marcos Jr. at sinasabi na ang Presidente Duterte raw ang dahilan kung bakit tayo nawalan ng teritoryo na wala pong basihan. Dahil alam naman po nating lahat na wala ang Scarborough sa panahon ni Presidente Aquino na nagtalaga kay Trililing bilang isang special envoy at nawala naman pong mischief reef sa panahon ni FDR.